Happy family o happy family? Yan yung play of word ngayon eh. Oy, ano nangyari dito? Parang connect-connect ito ha. Si Digong, si Michael Yang, na dating economic advisor ni Digong, at si Alice Guo. Anong common dito? Mukhang puro anomalya to. Connect-connect na ito ka-copy. Happy family daw, oh. Grabe ito. Happy family ha. Hindi happy family ha. Happy family. Masaya sila nung panahon nila. Ngayon, isa-isa na ka-coffee, naglalabasan na itong mga baho at nako-connect the dots na ito ka-coffee dahil po sa mga investigasyon na isinasagawa dyan po sa Senado. Wala na kayong lusot ngayon. From Farmally to Pogo, ties found between Rodi Duterte's ex-advisor Michael Yang at si Alice Guo. Ayan o. Connected pala itong dalawa. Oy, nakitaan po ng connection. Abo, hindi lang magkalahi ha. Pero nakitaan po ng connection sa kanilang mga transactions at sa kanilang mga pamilya. Ayan, happy family talaga. Happy family, happy family. May connected ba itong family? At itong Pogo, mga illegal na Pogo? The controversy over the illegal offshore gaming operations in Tarlac has taken another twist as senators discovered that a raided hub is connected to the brother of Chinese businessman Michael Yang, the former business advisor of former President Rodrigo Duterte. Oh, kapatid pala ni Michael Yang. Yung narin dyan ka-coffee. May koneksyon sa kapatid ni Michael Yang, ang dati pong advisor ni Tatay Digong, the best president ever. Citing a report from the Anti-Money Laundering Council, Senator Risa Ontiveros said Yang's brother, si Hong Jiang Yang, Hong Jiang Yang, has made financial transactions connected to Guo's businesses. Ayan. Meron pala silang mga financial transactions. Itong kapatid ni Michael Yang at itong mga negosyo ni Alice Guo. Kaya pala ha, na may picture si si Alice Guo kasama si Tatay Digong sa Davao, sa mismong bahay ni Tatay Digong. Very close pala si Digong sa mga Chinese, no? Mga Chinese na nai-involve dito sa mga anomalya. Anyari, the Yangs are allegedly involved in the Pogo firm Brick Hearts Technology Inc., which shares email addresses and directors with a number of Michael Yang's companies, including the infamous Farmally Biological Inc. Naku, damay-damay na ito ka-coffee, oh. Naglalabasan na ang mga sikreto. Ano na to? Paliwanag nito. Okay, sagutin nito. Farmally was involved in the questionable procurement of COVID-19 medical supplies in 2021 at bilyon-bilyon yung transaction na yan, ka-coffee ha. Yung Farmally, medyo mahaba-haba rin po yung naging investigasyon dyan sa Senado. Pero ngayon, hindi na rin matukoy. Nasaan na si Michael Yang? Grabe talaga. Dahil naging mataas na advisor siya kay Duterte at malapit sa dating presidente. Then of course, itatanong din namin kung ano yung posibleng connection ng dating presidente sa Pogos na ito. Ontiveros said in a media conference on Tuesday. Siguro itong mga tao na ito, gusto nang ipakulam si Risa Ontiveros. Dahil si Risa Ontiveros ang nagkakalkal sa mga baho na ito. Nung panahon si Gordon no? Ngayon, sa session na ito, si Risa Ontiveros, hindi talaga sila tinatantanan At yan, mukhang pumapanig ang tadhana kay Risa Ontiveros at unti-unti niyang napapa cite and contempt itong mga tao na ito ka-coffee at ang ending, nagtatago. Saan na nagtatago yan ka-coffee? Balik sa China o nasa Davao lang yan? Anyway, laki na siguro ng galit itong company Digong kay Risa Ontiveros. At kasi kung papansinin mo, tingnan mo, Harry Roque. Si Harry Roque, spokesperson ni Digong. Nadawit itong si Harry Roque. Diyan sa Pogo na yan, nag-aabogado pala. And then si Michael Yang, siya, economic advisor ni Digong. Yung kapatid ni Michael Yang, may transaction kay Alice Guo. So maliit lang ang mundo nila dyan. Kung sindikato man yan, maliit lang ang mundo ng mga sindikato. Sila lang din yan. The names of the Yang brothers were seen in the documents confiscated from the offices of raided Pogos dyan po sa Bamban, Tarlac. O paano nila i-deny yan? Ibig sabihin, nagsisinungaling na naman yung PAOK. Nakita yung mga dokumento na yan, may mga transaction sila. Itong Pogo at yung Yang brothers. Kaya ako sinabi na parang one big family. Itong dating family members na lumilitaw, one by one ay Pogo members din. Sabi ni Senador, bakit ang dami nilang pera, no?
Hindi kaya, hindi pala tanong yun. Mukhang dyan, statement pala to. Mukhang dyan yung galing, yung pondo nila sa ginamit nila nung eleksyon, no? Sa 2022. Mukhang ang laki ng ang laki ng donation. Laki ng donation para sa kampanya. Itong Chinese pogo na ito. Chiching! May yumaman, may tiba-tiba na naman dyan, ka-coffee. Grabe. At ngayon, naglalabasan na itong mga kalokohan nila. Ma'am Hana Rivera, Bunuan. Ma'am, thank you sa iyong pastor na kikinig po sa atin dyan sa Facebook. Region Kyuk, oy, mag-isip-isip ka raw Crew RB ha. Isip ka muna bago ka mag-comment ng dapat lang pabagsakin ng pamahalaan. Ako, ano mangyayari sa inyo? Dawit din kayo dyan kung bumagsak ang gobyerno. Bakit gusto nyo bumagsak ang gobyerno? Selfish din kayo no? Fernanda Diet, soy, hello sa inyo ka-coffee. Kay Annalyn Domingo, hello ka-coffee, watching from Spain. Hello po sa inyo Napoleon Sagise. Gandang gabi ka-coffee, watching from Toronto. Praying peace in the Philippines for the people. Everyone deserves it. Correct. Managot yung mga dapat managot. Kung maganda naman na ginagawa ng gobyerno, bakit gusto nyo pabagsakin? Basta doon naman kayong selfish yan. Rufina Moyain, most illegal is connected to the past president. O baka naman nagkakataon lang. Kayo, naniniwala ba kayo na nagkakataon lang na yung mga taong connected kay Digong involved sa mga anomalya? Oy, shout out kay Kibuloy. Shout out kay Michael Yang. Ano ba yan? Bakit kaya yan? Connected kay Digong. Delta Gomez, good evening po sa inyo kay Lidio Tariga. Ayan, hello po. Watching from Milan, dyan po sa Italy. Sabi ni Jimmy Boy JB, bakit kasi ayaw kasuhan ang mga pro-China na nagpapakalat ng fake news? Kaya ayaw tumigil ng mga yan kasi walang ginagawa ang gobyerno sa mga pro-China bayaran. Feeling ko meron naman. It's just that hindi lang sila yung prioridad ka-coffee. Iyon na lang. Tulong na lang tayo. Counter-attack na lang natin yung mga pinaggagawa nilang kasinungalingan laban sa gobyerno. Yung mga nasa Facebook po, nakikinig sa atin, hello po sa inyo. Kay Annie Ram, magandang gabi po sa inyo. Kay Ofelia San Andres at kay Delta Gomez, magiligayang panonood po sa inyo dyan sa Facebook. No? Kay Alan Angangan, kay Evelyn Contreras at kay Danny Gascon, shoutout po sa inyo. Baka nasa Facebook po kayo at hindi pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasuyo na lang ka-coffee, please like and follow sa Facebook. At kung nasa YouTube naman po kayo, click nyo lang po itong subscribe ka-coffee. Yan, nandiyan po sa baba. Click nyo lang po subscribe at yung notification icon, yan, nandiyan naman po yan sa bandang baba para updated kayo sa ating mga bagong upload. Kay Mother Tess, shoutout po sa inyo. Ed Harry, yan ang sabi ni Wilson Custodio, no? Ed Harry, tumakbo kang presidente, ikaw pala mabilis Ayan. Inahamon nyo si si Wilson O sige, kayo na tumakbo, kayo pala mabilis siya Leonardo Tigas, good PM ka-coffee, magandang gabi po. Entrepman, o sige, tambay ka lang dito sa atin. Entrepman. Kay Ma'am Sandra Valdez, like dan na ka-coffee, thank you. At kay Ma'am Olive Lopez, ma'am, thank you. Welcome. At nandito po ulit kayo sa ating live stream. Kuha na po kayo ng kape at tayo mag-move on sa ating next topic.